Ang unang tapak po namin dito sa Canada, syempre dito sa Vancouver. At karamihan naman sa mga kababayan natin sa Pilipinas na magpupunta dito sa western part ng Canada ay syempre dito sa Vancouver. Sa eastern part naman, syempre sa Toronto, no? Ang aking magina. Ikot-ikot kasi mahaba pa yung flight namin. At naalala ko kasi, yung isang matanda kanina nagtatanong at tinatanong niya yung kanyang gate. Ang tinatanong niya is gate 67. Ang gate 67, so medyo parang naalarma na yung matanda kung saan siya pupunta at kung anong gate yung hahanapin niya, no? Medyo nakakaawa kasi nga medyo nagra-rush siya at makikita mo na talagang tense na siya o kaya naman parang nai-stress na siya. So isa yun sa mga talagang experience din namin na mag-asawa nung dating namin way back 10 years ago. At talagang sa unang tapak mo dito sa Vancouver International Airport, napakalawak po talaga nito. Parang isang bayan na to halos naiikutin mo. Then pa-lettersing ganon. So ayun yung ibang airplane. At ang hinihintay naman namin ay ang airplane namin sa Gawidon 70. Dito lang kami naglagay dahil yung aming baby ay talagang malikot at gusto na laging nagmo-move siya, nagko-crawl. So pumunta kami sa Gawid dito na walang gaanong booking sa gawin ng 60 and beyond. So balik po tayo sa pag-uusap natin kanina na yung isa sa mga talagang nakaka-stress yung pagpunta dito sa airport, ano? At kung ito yung pinakauna na destination namin dito sa Canada, dito ko rin dito namin unang naranasan yung let's say frustration sa mga kababayan natin mga Filipino na kumbaga may thinking kasi ang mga Filipino na kung naranasan namin noong una, dapat maranasan nyo din, mentality, no? Yun yung hindi maganda siguro na trait natin ng mga Filipino na gusto nating iparanas sa mga kapwa natin. Kumbaga, nasanay na rin kasi tayo. Hindi po ba sa pamilya natin, kaya sa kinalakhan natin na, ito yung kinalakhan namin, dapat ganito yung tradisyon na magisnan mo, parang gano'n, ano? So, isa lamang yon sa mga talagang hindi ko gusto na katangian ng mga Filipino at sabi ko nga naranasan namin sa pagkakataon na kami ay lumapag dito. Alam po ninyo, paglapag namin dito, talagang medyo tense kami. May mga kababayan naman tayo sa eroplano na nakakausap, kaya lang siyempre, pareho din natin sila na baguhan. So, ano aasahan natin sa mga kapwa natin? So, magtulungan. Pero, yung pagkakataon na, siyempre, gusto mo na maging easy flowing, kumbaga, yung pagpunta mo dito sa immigration, paano ka makakadaan sa immigration ng smooth, parang ganon, ay gusto mo naman talaga na kumbaga maging mas madali para sa lahat, ano? So, ang kwento natin dito, may kababayan tayo na siguro pabalik-balik na lang sa Pilipinas. At nung paglapag namin dito sa gates, medyo tinanong namin, nakatapos na kami ng immigration and so on, dahil hindi namin alam. So may nakita kaming kapwa nating Filipino na kumbaga talagang smart siya at talagang diretso na yung kanyang lakad, parang hindi na siya tumitingin doon sa kanyang paligid, talagang diretso niya. Alam na niya na yung pasikot-sikot nitong Vancouver International Airport, ano? At ang nakakatuwa doon, nung tinanong namin siya, medyo halos naglaylo kami. Alam niyo po, doon sa may walk later, doon sa Gawidon, nagkasabayan kami at tinanong namin mag-asawa. Ang tanong namin, ate, pwede po bang magtanong? Ang tanong namin noon ay yung gate namin kasi hindi bago pa lang po kami dito sa Canada, sabi namin. At nahanap po namin yung gate namin, hindi po namin makita. Kapag naalala ko po yun, medyo talagang nakakasakit ng puso, no? Alam niyo po ang sagot ng kababayan natin ngayon ni ate, siguro taga dito rin siya or hindi natin alam. Medyo nagmamadali rin siguro talaga na makaalis at ang salita lang sa amin, dyan lang sa Gawin dyan, and then hindi na kami pinansin and then diretso na lang. Kumbaga, nauna na lang na naglakad sa amin. Kumbaga, ayaw niya nang paistorbo. So, inisip na lang namin na siguro talagang busy siya at talagang kailangan niya ng, let's say, umalis. Parang ganon, ano? Nakakatuwa. Pero sabi ko, ganun pala ako yung ilang kababayan natin. So, totoo din pala yung sinasabi ng mga kababayan natin na yung mga ilang Filipino dito sa Canada ay snob. At nakakalungkot lang din talaga isipin na may mga tao talagang ganon. But sabi nga natin, let's move on.
Mayroon pa ring tao dito sa Canada, marami pa ring mga Filipino dito sa Canada na handang tumulong naman at bahagi ng kanilang nalalaman kahit na papaano, no? Katulad nung si ate kanina, at nakita natin na tense na siya at parang baka iwanan na ako ng eroplano, parang gano'n, ano? So, tinuro na lang natin kasi alam naman natin yung sequence ng gates dito pagdating na dito sa international flights, no? So, gano'n na lang siguro ang gawin natin sa mga kababayan natin na nais makarating dito sa Canada at sa mga kababayan din natin. This is also a message sa mga kababayan natin na matagal na dito sa Canada at naninirahan na dito. Huwag naman sana tayong maging snob sa mga kababayan natin na nangangarap din na ipagpatuloy yung kanilang buhay dito sa Canada at tulungan din natin sila, no? In a very simple way ay makatulong din tayo, no? Sa pamagitan ng pagsasabi ng, oh, yan yung gate, dito lang yung direction yan, punta lang kayo dito. Instead na, dyan lang and then you'll go. You'll pass by, no? Alam mo naman na kababayan natin siya dahil kasama mo sa eroplano or what. So, ganun bagay na simple lang pero kayang-kaya naman nating ipagkaloob sana sa kanila. Yung mga bagay na yon na alam naman na natin at kaya naman natin gawin, why not na ipagkaloob na lang natin sa kanila, no? At maging sa kahit na anumang lahi na makikita natin na nangangailangan ng tulong, yung mga simple ways, simple acts na mga pwede nating ibahagi, malaking pagpapala sa kanila yon. And at the same time, kung halimbawa, binigyan mo sila ng mga suhestyon na simple lamang, halimbawa sa mga gates nga, kung nandito ka sa international airports, anong gagawin sa immigration, anong sa embarkation, and so on and so forth. So, hindi natin alam, di ba? Baka yung pagkakataon na, let's say, na talagang nangangailangan talaga sila ng tulong mo. At ikaw yung taong pinagpala na makatutulong din naman sa kanila, parang gano'n, ano. So, huwag nating ipagkait. So, simpleng mga bagay, pero malaking tulong para sa ibang tao, no? Huwag tayong maging Filipino style na naghirap kami noon dito sa Canada, dapat maghirap din kayo, parang ganon, na mentality, which is not good. It is not really good dahil alam po ninyo na kayo ay darating na panahon na mangailangan din ng tulong ng ibang tao. So, no man, sabi natin, and no one is an island, parang ganon. At hindi lang naman iisang araw, no? Malaking pagpapala kayo sa kanila, magiging pagpapala din sila, no? Let's spread the love, let's spread the help. Yung mga Canadians nga, kapag hinihinga natin ng tulong, ay gentle sila o kaya naman marahan sila magsalita at talagang sinasabi nila kung ano yung nalalaman nila. Pero pag talagang hindi nila alam, sasabihin nila, I'm sorry, I have no idea, parang ganon, ano? Manapay ganon, nasasabihin natin kaysa yung, dyan lang yun, and then you'll pass by, parang ganon. Hindi naman natin tradisyon ng mga Filipino na, kumbaga parang ganon, no? Well, anyways, yun lang ay ilan sa mga ibabahagi natin sa inyo dahil alam natin na marami pa rin sa ating mga kabayan na harap na makarating dito sa Canada at makapanirahan dito sa Canada. At pagdating ng araw ay maging pagpapala din sila kung binahaginan nyo sila ng papapala, no? So, let's spread the love and share the help. So, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.